Mga ka-RSP, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na mapangalagaan natin yung ating kalusugan. Kaya naman, maging ang larangan ng medisina ay patuloy po na naghahanap, nag-aaral at nagdidiskubre ng mga paraan upang makapagbigay ng lunas sa iba't ibang karamdaman. At ang isa sa makabagong technology ngayon sa paggagamot ay yung tinatawag na robotic surgery. Kaugnay niyan ay makakasama natin ngayon sa Say ni Doc, ang obstetrician and gynecologist na si Dr. Camille Anabaya. Good morning po, Doc Camille. Welcome po dito sa Rise and Good morning, Doc Camille. Good morning. Okay. Well, una po sa lahat, doktora, no? Ano po ba yung tinatawag nating robotic surgery at paano ito nakakatulong sa mga doktor? Okay, ang robotic surgery ay isang uri ng surgery kung saan tinatanggal ang mga diseased parts ng ating katawan with small incisions. So basically, hindi na natin hinihiwa ng malaki ang mga pasyente. So simply speaking, ganon, and it offers us less pain and faster recovery. So yun ang robotic surgery. Ayun na, maliliit na lang na incision or Yes. yung pag nagpeklat or scar, maliit na lang. Yes, din po pero siya, mind Doc. you, hindi robot ang gumagawa. Doktor pa din. Tao with pa the rin. help lang of the robotic platform. Yan. Doc, ano po ba yung mga advantage kapag sumailalim ka sa robotic surgery kumpara sa traditional na pag-oopera? Okay, so yun nga, nabanggit natin, no? Faster healing. Kasi nga, maliliit na lang ang hiwa, mas mabilis maghilom. Number 2, faster recovery. So, kung dati, 3 to 5 days, nasa ospital tayo, ngayon, overnight, kahit same day, nakakapagpa-uwi tayo kung ginusto ng pasyente. So, and also, aesthetically, mas maganda kasi nga mas maliliit ang hiwa. Lalo na, I'm an OB-GYN, so I'm dealing with women, so alam mo naman ang mga babae, gusto natin, magaganda ang ating Yes, mga pero tiyan. makakapag-swimsuit pa Correct. after. Pwede, hindi yes. ba? Yes. Well, na-perfect na po ba itong technology na ito? Dahil, siyempre, kailangan ng training ng mga doktor dito, no? Yes, oo. If you're talking po of the machine, no, FDA approved na po siya sa Amerika since 2005, ganyan. So matagal na rin, no? The robot has been with us even in the late 90s. As to training, kung narinig nyo na po yung laparoscopy o yung minimally invasive excuse me, surgery, pag may training po sa ganun ng isang doktor, mabilis na lang siyang makalipat into the robotic platform. Pero gaano po ka-accurate yung machine na ito? Okay. Very accurate, no? May HD camera po siya. Makaka-zoom in tayo. Yun po yung misnomer eh. Akala ng tao, mas mabuti ng buksan kasi mas makikita natin lahat. Pero hindi po totoo yun. Pag may HD camera tayo na pinapasok sa katawan, mas makaka-zoom in kami. Pag nakabukas po ang pasyente, hanggang ganito lang ang kita namin, di po ba? Pero pag naka-zoom in kami with the camera, then mas makikita kami. So, that's the advantage, that's how, and then yung mga galaw niya, mas very precise. It removes the tremor. Di po ba ang surgeon may natural tremor? Tinatanggal po niya yung nginig namin. So, mas precise. Talagang kampante ka, no? Doc, ito naman, ano naman po yung mga kondisyon or yung mga women's diseases na kinakailangan ng robotic surgery? Yes, so basically all gynecologic conditions, no, except for the yung cancers na late stage, pwede nating gawin with robotics. So ito yung mga myoma, no? So yung mga bukol sa ovaryo, mga early cancers, pwede po nating tanggalin. So, nagugulat ang mga tao, pwede tayong mag-hysterectomy o magtanggal ng matres using lang those little incisions. So, minsan nagugulat ang mga pasyente doon, no? So, Well, Doc, paano ginagawa itong robotic surgery? Ano po yung risk? May disadvantage din po ba? I cannot think of a disadvantage, no? Siguro ang worst case is like, if the robot shuts down. But we do have emergency situations for that. And so far, I've been doing robotic surgery in the Philippines for 14 years. Nothing like this has happened, no? So, ang risk niya, katulad rin ng risk ng opera ng ibang, ng open surgery, no? So, surgery is always a risk. But to put robotic with an increased risk, parang wala po. More of advantage siya talaga. So 14 years of experience and training, and ito, Doc, for sure yung mga ibang ka-RSP natin na may mga ganong klaseng condition, mga women diseases, na gusto sana nitong robotic surgery. Of course, yung ang daming advantages, but ano po ba yung range ng presyo nito, Doc? Halos pareho din.
sa laparoscopy or minimally invasive. Siguro po, I leave that na lang pagka pwede silang magtanong, no? I practice out of St. Luke's, no? They can inquire doon sa aming we have a information center naman doon. Pwede mag-inquire. Or if you go to the clinics of the robotic surgeons, you will be given a price range depending kasi on your disease pala, on the severity, on all that. Yeah. Well, dito po sa Pilipinas, dahil ito pong technology nito medyo bago, no? Yes. Marami na po bang hospital sa ating bansa na meron nito? Dumadami na, pero I'd like to say na St. Luke's nga ang pinakaunang nagkaroon ng robotic surgery. They're offering robotic surgery. Now we have both in BGC and QC. So we have 2 robots already. Dati for the longest time isa lang. And then other bigger hospitals in Metro Manila, and I believe in Mindanao, meron na. Yeah. Alright. Doc, lasting tanong na lang, kukunin ko na rin yung pagkakataon na to. Ano bang mensahe ninyo sa mga kababaihan na as a OB-GYN o Yes. paano pangalagaan ang kanilang mga sarili? So kung kayo po ay may women's disease like mga myoma, ovarian cysts, or early cancers, huwag po kayong matakot na magpunta sa doktor. Kasi ngayon nga po, with what we have discussed, meron na pong mga makabagong teknolohiya na mabilis na ang recovery. It's not painful. Yung downtime, maybe 2 weeks lang, you're up and about and you're ready to go already. Overnight, I can send you home. So, wag po kayong matakot and you explore your options, no? Pag sinabi pong for operation kayo, pwede po kayong magtanong na may iba-iba pa pong klase, such as robotic surgery, para matugunan ang sakit ninyo. Ayan, ang dami palang option, ano? Yes. Well, Dr. Clara, maraming salamat po sa lahat Yes. ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. At maraming salamat din po sa libreng telemed.